Mga katakot-takot na pagbaha nararanasan ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo na maging ang mga superpower na bansa nakakaranas ng extreme weather events. Ano na nga ba ang nangyayari mga sangkay? Bakit nga ba sabay-sabay na binabaha ngayon ang maraming mga bansa sa ating planeta? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Nakapagulitan po ng kaalaman at aral. Huwag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malawakang mga pagbaha sa iba't ibang panig ng ating mundo na masyado na po itong nakaka-alarma kung titingnan po natin ang mga balita. Ano nga ba talaga ang dahilan mga sangkay? Bakit nga ba ito sabay-sabay halos nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng ating planeta? Kung nakaraan mga sangkay, madalas na pinag-uusapan itong mga digmaan na nagaganap sa ating mundo. Kagaya ng mga digmaan mga sangkay sa Ukraine laban po sa Russia, mga sigalot na mga bansa mga sangkay sa Middle East at marami pang mga hindi pagkakasundo ng mga lider sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ngunit mga sangkay, mukhang kumalma po muna ang mga balita tungkol dyan dahil ang malaking pasabog ngayon, ang matitinding extreme weather events na nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Maraming mga bansa kasi ngayon ang nakakaranas mga sangkay ng matitinding kalamidad. Lalong-lalo na po itong mga pagbaha mga sangkay na nararanasan po ng marami. Hindi na po tayo lalayo mga sangkay. Mismo sa Pilipinas nagaganap ito. Ilang linggo na mga sangkay o ilang mga araw na nararanasan ng bansang Pilipinas ang mga matitinding pagbaha dulot ng sama ng panahon. At isa sa kapansin-pansin ngayon mga sangkay, ang extreme weather ay masyado na pong iba kaysa sa mga naunang panahon. Kung noon kasi mga sangkay, nadedetect o nahuhulaan pa mga sangkay, nasasabi pa ng mga matatalinong tao pagdating sa weather kung ano ba talaga ang seryosong kalagayan ng ating panahon, kagaya ng pagragasa ng mga bagyo. Ngayon mga sangkay ay iba na. Hindi na po halos mahulaan o mapredict ng mga nagbabalita kung gaano kalakas nga ba ang mga bagyo na pumapasok sa maraming mga bansa. Isa sa kapansin-pansin mga sangkay ngayon, ang extreme weather o extreme na bagyo na tumatama sa maraming mga bansa. Kagaya po dito sa Pilipinas, kitang-kita po ang resulta mga sangkay sa ating bansa na napuno po ang kapaligiran ng tubig. Lalong-lalo na po sa Metro Manila mga sangkay na nagmistulang maladagat ang maraming mga lugar o nagmistulang mga ilog. Mga kakalsadahan na dinaraanan mga sangkay ng mga malalaking sasakyan, hindi na po napapasok dahil po sa tindi na mga baha. Bagamat tumihinto paminsan-minsan ang ulan mga sangkay, subalit pag bumalik naman, malakas ang ibinubuhos nito. Masyado na pong abnormal mga sangkay ang klima. Masyadong delikado na po ang sitwasyon. Mukhang totoo ang sinasabi ng mga scientists na mayroon na pong kakaibang pagbabago pagdating po sa ating klima. Ito po ay ang climate change na noon pa man nagbibigay na po ng babala ang mga matatalinong tao mga sangkay na dahil daw po sa kagagawan din ng sangkatauhan na pagsira sa ating kalikasan, ang nature naman po natin ang bumabalik sa atin. Ang mga pagbaha na ito ay hindi na po normal. Ang mga matitinding pagbuhos ng ulan ay hindi na po normal. Ito po ay katakot-takutan na nangyayari ngayon sa ating mundo.
Maliban po sa Pilipinas, mga sangkay, isa sa dumaranas sa mga matitinding sama ng panahon ay ang Vietnam. Ayon sa balita, mga sangkay, ang Vietnam ay nakakaranas din ng sama ng panahon at napabalita, mga sangkay, na mayroon pong isang sasakyang pandagat na tumaob at ang nakakalungkot po dito, mga sangkay, may nasa 37 katao ang pumanaw. Ang rason, mga sangkay, o ang dahilan, dahil din po sa bagyo. Ayon po sa isang 10 years old na bata na nakaligtas mula po sa lumubog na sasakyang pangdagat. Sobrang bilis daw po ng pangyayari at hindi na po niya namalayan, mga sangkay, ang mga sumunod na sitwasyon. Ang naaalala na lamang daw po niya, mga sangkay, sinubukan niya pong makaalis sa kanyang kinalalagyan at milagro naman po, mga sangkay, na na-rescue siya ng mga sundalo. Nasa 37 ang kumpirmadong pumanaw, mga sangkay, dahil po sa paglubog ng barkong sinasakyan ng mga turista at may mga nawawala pa raw po, mga sangkay, na until now ay pinaghahanap. Ayon po sa report, sobrang lakas ng hangin at sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan. Hindi na po kinaya, mga sangkay, ng barkong ito hanggang sa ito ay tumaob. At ang nakakalungkot na balita, mga sangkay, maraming buhay ang nalagas. Hanggang ngayon, mga sangkay, ay nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Baka sakali may mahanap pa po sila. Maliban po sa Vietnam, ang bansang Amerika naman, ilang araw na o ilang linggo na, mga sangkay, na binabaha salitan po sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Mga severe storms ang nararanasan po ng milyong-milyong mga taga-Amerika. Kitang-kita po sa mga video, mga larawan, mga sangkay, ang mga matitinding pagbuhos ng ulan na nagdulot po ng matitinding pagbaha. Maraming tao ang pumanaw, mga sangkay, dahil po sa matinding baha. Nakaraan lamang, mga sangkay, na ibalita nga po ang Texas na kung saan napakarami pong mga tao ang naapektuhan ng halimaw na pagbaha. At ang nakakalungkot po dito, mga sangkay, sa isang Christian school, may mga estudyante daw po ang hindi na po nakabalik sa kanilang mga pamilya dahil po sa matinding pagbaha. Hindi daw po nila inakala, mga sangkay, na ito nga po ay isang extreme flood. Ang akala po nila, mga sangkay, normal lamang pong pag-ulan dahil nga po yun ang ibinalita, mga sangkay, ng kanilang weather forecast. Laking gulat nila, mga sangkay, na isa po palang higanting baha ang tatama sa kanilang lugar na puno po ang buong paligid. At hanggang ngayon, mga sangkay, sa iba't ibang lugar ng bansang Amerika ay nakakaranas pa rin po ng mga matitinding pagbaha. Pinapasok po maging ang mga train stations at sa kabila po ng mga matitinding flood control systems na mayroon po sila dahil isa nga po silang mayamang bansa, hindi pa rin po kinakaya ang pagragasa ng mga malalakas na pag-ulan na nagdudulot po ng mga matitinding pagbaha. Maliban dyan, isa pa pong higanting bansa, isang superpower na bansa ang tinamaan, mga sangkay, ng matinding bagyo. Ito po ay ang bansang China. Ilang linggo na rin po silang binabaha. Kalat na kalat po yan ngayon sa social media na maging ang mga train stations nila na mga moderno naman sana pero pinapasok na rin po ng tubig. Hindi na rin po nakakaligtas, mga sangkay, sa kabila po ng mga malalaking flood control system ng China at pagiging modernong bansa, hindi pa rin po sila nakakaligtas sa mga extreme weather events. Binabaha po, mga sangkay, ang kanilang bansa. Ang mga syudad ay napupuno po ng tubig. Ang mga kakalsadahan ay binabaha. Mga kabahayan, mga sangkay, ay pinapasok ng tubig. Ganito po manalasa ngayon ang mga bagyo. At ngayon nga, mga sangkay, ayon po sa report, ang matinding pag-ulan ay rumagasa sa mga syudad ng Yangjiang, Zhanjiang at Maoming.
doon sa probinsya po ng China o sa probinsya po ito ng Guangdong. Ang mga ito mga sangkay ay ilan lamang sa napakaraming mga bansa na tinatamaan ngayon ng mga matitinding pagbaha dulot po ng mga malalakas na bagyo. Ibang-iba na po talaga ang ating panahon ngayon, mga sangkay. Masyado na pong delikado ang mga bagyo dahil po sa climate change. Ayon nga po sa mga scientist, kung hindi mapipigilan ang epekto ng climate change at patuloy na lumala, mga sangkay, ang pagtaas ng temperatura na dahilan kung bakit nabubuo itong mga delikadong mga bagyo, masyado daw pong magiging malala na ang sitwasyon sa mga susunod na panahon at ang kanilang deadline, mga sangkay, ang taong 2030. Kung hindi mapapababa ang temperatura ng ating planeta pagdating sa taong 2030, mahihirapan na daw po ang buong mundo na pigilan ang climate change. At dito na daw po mag-uumpisa na lumubog ang maraming mga syudad o maraming mga bansa dahil po sa patuloy na extreme weather events at pagtaas ng sea level. Bagamat nakakatakot mga sangkay ang mga ganitong klaseng pangyayari, tandaan po natin, ito lamang ay isa sa bahagi ng kwento sa Biblia patungkol po sa mga propesiya sa huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya't kung naririnig man po natin o nakikita po natin ang mga ganitong klaseng balita, bagamat nakakakaba, hindi po natin kailangan matakot. Alam po natin mga sangkay na lahat ng ito ay pinapahintulutan ng Diyos para isakatuparan ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.